Hindi siya naniniwala kay Bongbong Marcos kasi walang report sa Czech Republic, tapos si Bongbong Marcos meron, mas pinapaniwalaan niya yung sa Czech, mga kadonatics, na walang report talaga. Walang arestong nangyari. Mga Grab drivers, nako, galit na galit sa bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos, mga kadonatics. Pero inyo naman, ha? Grabe, disorganized talaga. Kakaiba ka, Marcos Jr., ha? From day one of crisis, wala kang magandang ginawa, kundi pabigat sa Pilipinas, pabigat sa taong bayan. Pagbibigay na lang ng tulong sa mga Grab drivers, nahihirapan pa sila, mga kadonatics, i-organize. Paano na lang i-organize yung Pilipinas? Kaya nga, disorganized tayo dahil sa ganitong pamumuno. At yung nasa baba niya, ganun din yung ginagawa. Napaka-unorganized. Eto, pakinggan natin. At eto, mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While, mga kadonatics, na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayo nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan you will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time. Para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat, mga kadonatics. Bye-bye. May listahan. Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Diba? Kung hindi pa tinignan pa nila yung Grab app ko na talagang bumabiyaya ako sa Grab. Nung nakita nila yun, at saka nila pinapasok ako dito, supposed to be 3 beses na, pang-apat na naman pala. Ito, mga kadonatics, ang nirereklamo ni Kuya dito, pang-4 na beses o pang-3 beses siya, denied. Na papasukin para makahingi ng tulong, tumanggap ng tulong. Kasi daw, wala yung pangalan niya sa Grab application. 2016 pa lang, Grab driver na siya. Kulang talaga ang informasyon ng itong mga taong itong namimigay. Kaya pang-4, nung may pinakita na siya, ayun, doon pa. Ay, hindi na, ayoko na. Simula po nung unang araw, pumunta na kayo. First day ng bigayan, nandito ako, wala yung pangalan ko. 2016, nasa Grab na ako. Bakit ganun? Anong nangyari? Saan ba nila kinuha yung mga listahan? Baka kinuha lang kung saan-saan. Dapat, ang pinakang the best doon, yung Grab app nila, yun na yun mismo. Kung anong app na bumabiyay yung tao, doon na mismo itatap up yung pera. Napakadali. Or GCash. May GCash naman kami. Meron kaming application ng Grab. Bakit hindi nila pwedeng itap up doon? Mapapakinabahan nga namin na hindi na kami pipila sa ganito. Para kami nagmamakawa. Ano yun? Pero gaano kalaking bagay, sir, yung may... Ibig sabihin lang nito, mga kadonatics, hindi talaga tulong ang nasa puso nitong mga taong to. Hindi, mga kadonatics. Bakit? Kung tulong lang, ay hindi na nila ipiperwesyo itong mga taong to na magpipila dyan. Kung pwede man lang pala, gamitin yung Grab app, mga kadonatics, at doon na lang mamimigay. Di ba? Sana itong mga taong to, makakabiyahe pa, mga kadonatics, for a day. Na piperwisyo sila Ang gusto nila kasi dito, publicity. Hindi bukal sa puso nila, mga kadonatics, ang ginagawa nila. Ganyan din sa taas, si Bongbong Marcos. Kaya nga nagre-reflect yan sa mga nasa baba. Supposed to be malaking bagay yun kaysa wala. Diba? Pero kung tinanggal nila yung excise tax at saka value-added tax, mas better. Bakit? Bakit? Makikinabang hindi lang kami, pati yung mga nagkakarga ng kargamento na pagkain natin. Kaya ang malwal ng pagkain natin Bakit? Sa tax! Dahil sa gas! Lahat makikinabang, lahat ng magpapagas, mga kadonatics, makikinabang. Ayaw ni Bongbong yan. Kasi nga, hindi siya for the people, mga kadonatics. For self-interest. Mababawasan yung nanakawin nila, mga kadonatics, pag mawala yung tax. Kaya hanggang ngayon, walang tax na suspend. Hindi kagaya ng ibang bansa, suspended agad. Wala silang pakialam kung may tax or wala. Basta yung citizen nila ay, hindi magsa-struggle. Supposed to be, wag na nilang pahirapan ng tao. Napakasimple. Tanggalin lang nila for the meantime na mahal pa yung gasolina. Ganun lang kasimple.
Lahat makikinabang, hindi lang kami. Lahat na mahihirap. Actually, mahihirap lang makikinabang dito. Hindi yung mayayaman. Dahil yung mayayaman, kayang-kaya nilang dram-dram na bumili ng gas or crudo. Kaya-kaya nila bumili kami. Hindi namin kayang bumili. Kaya supposed to be, ang dapat nilang gawin, simple lang. Tanggalin muna nila yung excise tax, value-added tax, tapos ang usapan. Kahit pa gawin niyang 200 per liter mga kadonatics, walang impact yan para sa mga mayayaman. Milyon-milyon yung bank account nila mga kadonatics, kaya yung 200, wala lang yan sa kanila. Kahit ordinary citizen mga kadonatics, alam kung anong gagawin. Eto si kuya. Alam kung anong gagawin. For some reasons, hindi magawa ng Pangulo. Sobra mga kadonatics, sobra talaga. Kaya nga, New Philippines. At eto, nagpapatunay na bagong Pilipinas nga talaga tayo mga kadonatics. Ayan, ito. Maari niyo Ayan. po bang sabihin kung makatotohanan pa ba 60 yung 64 pesos na food poverty threshold na yan? Okay, food poverty threshold mga kadonatics. Siguro, mapaisip pa ako kung 64 per meal, not per day. 64 pesos per day. Tapos ang nagsabi mga kadonatics, mga milyonaryo. Kahit sino ang tanungin nyo kahit siguro mayaman, mahirap, middle income, talaga hong wala hong katotohanan yun. Kaya nagtataka kami kung yung datos po na yun, saang bang planeta nanggaling yung datos po na yun, no? Napaka-layo na po nun sa realidad at talaga pong insulto siya dun sa ating mga manggagawa. Sobrang insulto yan. 20 pesos per meal. Saan ka bibili ng ng pagkain yan? Grabe talaga mga kadonatics. Bagoong Pilipinas nga talaga. Magbubagoong na lang yung mga tao dahil sa mahal. At akala ko talaga yung rollback na 19 pesos ay sa gasolina yon. Hindi pala. Sa diesel pala yun mga kadonatics. 20 plus, 26 ata sa diesel. Ang sa gasolina is 3.5 pesos lang ang mababawasan. Hindi ko maintindihan mga kadonatics. Kakunti lang yung mga taong gumagamit ng diesel ngayon. Usually talaga yung mga taong nagde-drive, four-wheel drive, Yan. Yung may mga sasakyan. Pero yung mga motorsiklo mga kadonatics, gasoline yan. Sana yun yung binawasan ng 26, hindi yung diesel mga kadonatics. Or pareha, di ba? Ay nako, sobra. Ito, bagong news mga kadonatics sa kaso ni Zaldico. Police na doon mismo, sa Prague mga kadonatics, yung mga officials doon, sila na mismo walang informasyon na naaresto si Zaldico. Ang Ministry of Justice na mismo nagsabi na walang informasyon. Ibig sabihin, nag-post pa naman ngayon si Bongbong Marcos today lang, mga 7 hours ago, na papauwiin na talaga nila si Zaldico at naditin na nga talaga. Ay nako, grabe, sobra kang fake news talaga. Ito, panoorin natin mga kadonatics. Interview by Sir Ted Filon. Ayan. At eto mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While mga kadonatics na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayo nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time. Para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kadonatics. Bye-bye. Pamilya na mismo nagsabi everything is okay. It means mga kadonatics, walang arestong nangyayari o nangyari. As a family, kung member ako ng family mga kadonatics, I would not say it's fine kung naresto yung tatay ko or yung uncle ko, di ba? Ay nako, simple as that. Fake news si Bongbong Marcos. Siya, grabe mga kadonatics.
sobrang excited niya na i-announce na naaresto si Zaldico. Grabe. Ilang post in a day para lang sabihin na naaresto na. Kahit hindi niya natrabaho mga kadunatics yung pinagagawa niya, sige, nagiging reporter, journalist at everything pa siya. Ay nako. At eto, ang embahada mismo na by default mga kadunatics, mag-a-announce yan na eto may naaresto na Filipino, or especially itong case ni Zaldico na napakalaki. Pero yung embahada ng Czech Republic mga kadunatics, walang post until now. It's been 3 days. Anong ibig sabihin yan? Everything pointing to the same direction mga kadunatics na fake news ang pinagsasabi ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga ebidensya, information, sources pointing towards his statement na mali. Bakit ayaw ba ng mga loyalistang makinig at maniwala na peke ang kanilang presidente? Ang fugitive, nagtatago ka mga kadunatics, and the only thing that would save you, nakalimutan mo. And that does not make sense at all mga kadunatics. Kami nga, isang OFW lang yung passport namin, kahit saan kami pupunta, halos dala-dala namin palagi. Eto pang si Zaldico na fugitive mga kadunatics. Anong klaseng reasoning yan mga kadunatics para may ibalita lang talaga sa Pilipinas? Alam nyo ba kung bakit may news ngayon na naaresto si Zaldico? It's because napaka-trending na ang Madriaga's case. Ang pagsisinungaling ni Madriaga. Napatunayan mga kadunatics, sobrang trending. Ngayon, at etong kay Madriaga mga kadunatics, nagpapatibay sa kaso ni Inday Sara Duterte na inosente siya. Ngayon, eto, may issue agad. Ganyan naman talaga yung palasyo mga kadunatics, ang gobyerno ngayon. Pag may issue about sa kanila, magpapalabas yan sila or magagawa yan sila ng another issue just to forget the other one mga kadunatics. Nangyari yan ilang beses na. Sobra mga kadunatics. It has been 3 days na mga kadunatics since the alleged arrest of Zaldico, and yet the Ministry of Justice of Czech Republic mga kadunatics doesn't have any single information that Zaldico was arrested. It only means the report that was broadcasted by the President was fake news mga kadunatics. Hindi naaabot ng 3 days bago malalaman ng Ministry of Justice na eto may naaresto. It only takes hours mga kadunatics. Ano bang hinihintay nila? 3 days, that is 72 hours mga kadunatics. Yes? Yeah? Hindi siya naniniwala kay Bongbong Marcos kasi walang report sa Czech Republic, tapos si Bongbong Marcos meron, mas pinapaniwalaan niya yung sa Czech mga kadunatics na walang report talaga. Well, mga kadunatics, nako, interesting talaga to. Lots of things happened in just a matter of few days mga kadunatics. Ano kaya ang mangyayari next? Alright. Antabayan na natin mga kadunatics. Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe mga kadunatics. At of course, please. At eto mga kadunatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While mga kadunatics na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayo nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time. Para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kadunatics. Bye-bye.